Ang bawat umaga sa silid-aralan ni Ginang Reyes ay nagsisimula sa isang ritual. Hindi ang pagbati ng magandang umaga, Ginang Reyes, na sabay-sabay na binibigkas ng mga mag-aaral, kundi ang pagbusina ng boses ni Ginang Reyes na umaalingaw sa buong klase. Laging nakatuon sa iisang direksyon. Sa huling upuan, sa dulo ng hilera, kung saan nakaupo ang pinakakalaban niya sa oras, si Daniel. Daniel, narito ka na naman. Anong oras na? Ang tanong ay hindi na nangangailangan ng sagot. Alam na ng lahat ang galit sa tono. Si Daniel, may suot na kupas at maluwag na uniforme. Laging lukot na para bang kakatayo lang mula sa mahabang pagtulog sa sahig ay marahang naglalakad patungo sa kanyang upuan. Ang kanyang buhok ay laging gulo at may bakas ng uhog sa kanyang ilong na pilit niyang pinupunasan gamit ang likod ng kanyang palad. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Laging mapupungay, may mga itim na bilog sa ilalim at walang buhay. Ginang Reyes, pasensya na po. Mahinang sambit ni Daniel na halos hindi marinig. Pasensya. Daniel, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Responsibilidad mo ang pagpasok sa oras. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang bawat minuto sa pag-aaral? Paano ka makakatuto kung laging huli ka? Maalingaw ang boses ni Ginang Reyes na para bang naglalabas ng apoy sa bawat salitang binibitawan. Ang ibang mga mag-aaral ay nagbubulungan. Ang ilan ay nagtatago ng ngiti. Ang ilan naman ay nagpapahayag ng awa sa tahimik na paraan. Si Daniel ay laging ang tampulan ng pansin, ngunit hindi sa paraang kanais-nais. Siya ang batang gusgusin, ang laging huli, ang walang pag-asa. Isang araw, sumobra ang pasensya ni Ginang Reyes. Dumating si Daniel ng higit sa isang oras ang huli. Ang klase ay nasa gitna na ng isang mahalagang diskusyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Daniel, lumabas ka. Hindi ka welcome sa klase ko kung ganito ka lagi. Utos ni Ginang Reyes na halos sumabog sa galit. Yumuko si Daniel. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang guro. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang bagay halos walang laman at naglakad palabas ng silid-aralan. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga hagik-hikan. Nasaktan siya, ngunit sanay na siya. Sanay na siya sa sakit. Ngunit may kakaiba kay Ginang Reyes ng araw na yon. Pagkatapos niyang paalisin si Daniel, may kung anong kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan. Maraming beses na niyang napagalitan si Daniel. Ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam. Ang mukha ni Daniel na laging malungkot ay tila mas lalong lumalim ang pighati. Class, ipagpatuloy natin, sabi niya. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na sa kung saan. Bakit laging huli si Daniel? Bakit ganoon ang kanyang itsura? May nakita si Ginang Reyes sa mga mata ni Daniel na hindi niya pa nakikita dati. Tila isang malalim na lihim, isang bigat na pansan-pasan ng isang bata. Pagkatapos ng klase, nagpasya si Ginang Reyes na sundan si Daniel. Hindi ito ang unang beses na naisip niya ito, ngunit ngayon, determinado siya. Naramdaman niyang kailangan niyang malaman. Naka-off schedule siya ng kanyang sundo. Nakita niya si Daniel na naglalakad ng dahan-dahan. Hindi tulad ng ibang mga bata na nagmamadaling umuwi. Ang kanyang paglalakad ay mabagal, tila walang patutunguhan. Nagtago si Ginang Reyes sa likod ng mga sasakyan at poste habang sinusundan ng bata. Lumiko si Daniel sa isang makipot na eskinita, malayo sa pangunahing kalsada. Amoy imburnal at basura ang bumati kay Ginang Reyes. Patuloy si Daniel sa paglalakad at sa dulo ng eskinita, sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpitag pingyero at kahoy,
Huminto siya. Nakita ni Ginang Reyes si Daniel na dahan-dahang pumasok. Lumingon si Ginang Reyes sa paligid. Ang lugar ay mahirap na mahirap. Ang mga bata ay naglalaro sa kanal. Ang mga bahay ay dikit-dikit. At ang bawat sulok ay puno ng kwento ng hirap. Lumapit siya ng dahan-dahan sa barong-barong. Mula sa maliit na siwang sa dingding, sumilip siya. At doon tumambad sa kanya ang isang mundo na hindi niya inaasahan. Isang mundo ng pighati, sakripisyo, at pagmamahal. Nakita niya si Daniel na lumapit sa isang matandang lalaki, nakahiga sa isang banig sa sahig. Ang lalaki ay payat na payat, ang kanyang balat ay kulubot, at ang kanyang paghinga ay mabigat. May inilabas si Daniel na basang bimpo at maingat na ipinuna sa noo ng matanda. "Tay, kumain ka na ba?" Mahinang tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling ang matanda. "Wala akong ganang kumain, anak. Ikaw, kumain ka na ba?" "Konti lang po, tay. Huwag niyo na po akong alalahanin." Naramdaman ni Ginang Reyes ang pagkirot ng kanyang puso. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan kung bakit laging huli si Daniel? Biglang may narinig si Ginang Reyes na kaluskos sa labas. Nagtago siya ulit. Isang babae ang lumabas sa barong-barong. May dalang basket na puno ng sampagita. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. "Daniela, bantayan mo muna ang tatay mo. Kailangan ko magtinda ng sampagita sa simbahan. Kailangan natin ng pambili ng gamot at pagkain." Ang boses ng babae ay malambing, ngunit may bakas ng matinding pagod. "Opo, inay," sagot ni Daniel. "Inay? So, may nanay siya?" Akala ni Ginang Reyes ay wala na si Daniel na mag-isa niyang inaalagaan ng kanyang ama. "Mag-iingat ka, inay," dagdag ni Daniel. Huminga ng malalim ang babae at lumabas ng eskinita. Napalingon si Ginang Reyes kay Daniel. Ang bata na lagi niyang sinusungitan. Laging pinapahiya sa harap ng klase. Ang batang laging may bayad ng uhog sa ilong. May gusot na uniforme. Ang batang ito ay may mas malalim na kwento kaysa sa kanyang nakikita. Pumasok si Ginang Reyes sa barong-barong. Gulat si Daniel nang makita niya ang kanyang guro. "Ginang Reyes?" Gulat na tanong ni Daniel. Hindi sumagot si Ginang Reyes. Lumapit siya sa matanda at tiningnan nito. Ang ama ni Daniel. Nakahiga. Mahina. "Anong sakit ang tatay mo, Daniel?" Mahinang tanong ni Ginang Reyes. "Obo po, Ginang Reyes. Mahina na po ang baga niya. Hindi na po siya makabangon ng mag-isa," sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. "Kaya ka laging huli?" tanong ni Ginang Reyes. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisi. Yumuko si Daniel. "Opo, kailangan ko po siyang alagaan bago po ako pumasok. Kailangan ko po siyang pakainin, paliguan at bigyan ng gamot. Tapos, kailangan ko po munang tulungan si inay sa pag-aayos ng sampagita." Naramdaman ni Ginang Reyes ang mga luha na namuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ilang beses niyang sinigawan si Daniel. Ilang beses niya itong ipinahiya. Ngayon, naiintindihan na niya. "Daniela, bakit hindi mo sinabi sa akin?" tanong ni Ginang Reyes. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kasi po, Ginang Reyes, ayoko po kaawaan niyo po ako. Gusto ko po makapag-aral ng maayos. Gusto ko po matulungan si inay. Ayoko pong maging pabigat," sagot ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig. "Pabigat? Daniel, hindi ka pabigat," sabi ni Ginang Reyes. At niyakap niya ang bata. Ang yakap ay mahigpit, puno ng pagsisi at pagmamahal. Niyakap din ni Daniel ang kanyang guro. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang init ng isang yakap
na walang hatol, walang galit. Ginang Reyes, pasensya na po kung palagi po akong late, sabi ni Daniel. Ang kanyang boss ay basag. Ako ang humihingi ng pasensya, Daniel. Ako ang nagkamali. Hindi ko nakita ang tunay na ikaw. Hindi ko nakita ang iyong sakripisyo, sagot ni Ginang Reyes habang patuloy siyang lumuluha. Biglang bumalik ang ina ni Daniel, si Aling Cristina. Nakita niya ang kanyang anak na yakap ng isang babae. Daniel, sino siya? Takang tanong ni Aling Cristina. Humarap si Ginang Reyes kay Aling Cristina. Ako po si Ginang Reyes. Ako po ang guro ni Daniel. Pasensya na po, Aling Cristina. Ngayon ko lang po nalaman ang sitwasyon nyo. Pinunasan ni Aling Cristina ang kanyang luha. Wala po yun, Aling Cristina. Sanay na po kami sa ganito. Aling Cristina, bakit hindi po kayo humingi ng tulong? Tanong ni Ginang Reyes. Ayaw ko po sanang istorbohin kayo, tsaka nakakahiya naman po, sagot ni Aling Cristina. Walang dapat ikahiya, Aling Cristina. Ang hirap na pinagdaraanan nyo ay hindi nyo dapat solohin. Si Daniel ay isang napakabuting anak. Kailangan niyang magkaroon ng maayos na buhay, sabi ni Ginang Reyes. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, maraming nagbago. Nagdala si Ginang Reyes ng mga pagkain at gamot para sa ama ni Daniel. Kinausap niya ang punong guro at ang iba pang mga guro tungkol sa sitwasyon ni Daniel. Nagkusa rin siyang tulungan si Daniel sa kanyang mga aralin. Isang linggo pagkatapos, nagkaroon ng pulong ang mga guro, mga magulang at mga opisyales ng barangay. Nagkaroon ng programa ng tulong para sa pamilya ni Daniel. Nagbigay ng donasyon ang mga guro at ang ilang mga magulang. Nagboluntaryo ang ilang kapitbahay na magbantay sa ama ni Daniel habang nasa paaralan si Daniel at nagtatrabaho si Aling Cristina. Muling pumasok si Daniel sa klase, ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba. Hindi na siya huli. Ang kanyang uniforme ay malinis at ang kanyang buhok ay suklay na suklay. Ngunit ang pinakamahalaga, ang kanyang mga mata ay may buhay na. Pagpasok ni Daniel, nagulat siya. Walang galit na boses. Sa halip, ngumiti si Ginang Reyes. Magandang umaga, Daniel. Bati ni Ginang Reyes, ang kanyang boses ay malambing. Magandang umaga po, Ginang Reyes, sagot ni Daniel at ngumiti rin siya. Ang mga kaklase ni Daniel ay nagulat din. Ang ibang mga bulungan ay napalitan ng pamilyar na magandang umaga, Daniel. Naramdaman ni Daniel ang pagbabago. Hindi na siya ang batang gusgusin. Hindi na siya ang batang palaging late. Siya na si Daniel, batang may malaking puso, ang batang may pangarap. Isang araw kinausap ni Ginang Reyes si Daniel pagkatapos ng klase. Daniel, proud ako sa'yo. Ang dami mong pinagdaanan pero hindi ka sumuko, sabi ni Ginang Reyes. Salamat po, Ginang Reyes. Kayo po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ako ng lakas, sagot ni Daniel. Hindi, Daniel. Ang lakas ay nasa loob mo. Ang kailangan lang ay may makakita nito. At ngayon, nakikita na ng lahat, sabi ni Ginang Reyes. Naging masipag si Daniel sa pag-aaral. Di lang siya nag-aaral para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ama, para sa kanyang ina. Nais niyang makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho at makatulong sa kanyang pamilya. Isang taon pagkatapos, sumakabilang buhay ang ama ni Daniel. Mahirap man ngunit tinanggap nila. Alam niyang masaya na ang kanyang ama at malaya na sa sakit. Ang pamilya ay mas naging matatag. Patuloy na umunlad si Daniel. Nakapagtapos siya ng high school bilang valedictorian. Nag-aaral siya sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at naging inyero. Isang araw, bumalik si Daniel sa kanyang elementarya. Nagulat si Ginang Reyes nang makita niya si Daniel. Hindi na siya ang gusgusing bata. Isa na siyang matagumpay na lalaki. Ginang Reyes,
sabi ni Daniel at niyakap niya ang kanyang guro. Daniel, ikaw na ba yan? Gulat na tanong ni Ginang Reyes. Ako po, salamat po sa lahat Ginang Reyes. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi po ako naging ganito, sabi ni Daniel. Hindi, Daniel. Ang lahat ng ito ay galing sa'yo. Ang kailangan lang ay may nagtiwala sa'yo, sabi ni Ginang Reyes at ngumiti siya. Naging inspirasyon si Daniel sa mga estudyante ng paaralan. Ang kanyang kwento ay laging isinasalaysay ng mga guro. Mula sa batang gusgusin, sa batang palaging huli, naging isang huwaran si Daniel ng pagtiyatiyaga, pagmamahal at pag-asa. Si Ginang Reyes, nagbago rin siya. Mula sa isang guro na magpit, naging mas maunawain siya sa bawat estudyante. Natuto siyang tingnan ng bawat bata, di lang sa kanilang panlabas na anyo, kundi sa kanilang puso, sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga pinagdadaanan. Ang lihim ng huling upuan ay hindi na lihim. Ito ay naging isang kwento ng pagbabago, ng pag-asa at ng pagmamahal. Isang kwento na nagpapaalala sa lahat na ang bawat isa ay may pinagdadaanan. At ang bawat isa ay nangangailangan ng pag-unawa at pagtitiwala. Ang trauma ay nagdulot ng inspirasyon at ang pighati ay naging simula ng pagbabago. Ang tagumpay ni Daniel bilang isang ininyero ay nagdala ng hindi lamang karangalan, kundi pati na rin ng kakayahang alisin ang mga tining ng kahirapan na matagal na nilang sinapit. Ngunit ang bawat bago at maginhawang sandali ay laging may kalakip na anino. Ang mga alaala ng barong-barong, ang amoy ng pasyente sa loob, at ang matinding pagod ni Aling Cristina. Isang hapon, nakaupo sina Daniel at Aling Cristina sa kanilang bago at simple, ngunit maaliwalas na bahay na binili gamit ang unang malaking kita ni Daniel. Nay, ang laki na ng pinagbago. Dati, sampagita lang po ang inaasahan natin para makabili ng gamot ni tatay, sabi ni Daniel habang tinitingnan ang malinis ng isame. Ngumiti si Aling Cristina. Ang mga guhit sa gilid ng kanyang mata ay lalong lumalabas. Oo anak, at ikaw ang naging bunga ng lahat ng sampagitang itininda ko. Ang bawat sentimo, nagkakahalaga ng ginto. Sana nakita ni tatay ito, Nay. Bulong ni Daniel. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pighati. Hindi man niya nakita, Daniel. Alam kong naramdaman niya. Ang katawan niya lang ang umalis, pero ang pagmamahal niya, lalo na ang pagmamalaki niya sa'yo, nandito. Sagot ni Aling Cristina habang dinadampi ang kamay sa dibdib ni Daniel. Naalala mo ba noong minsan, noong nilagnat ako, at ikaw na lang ang pumalis sa pagtitinda sa tapat ng simbahan? Napangiti si Daniel ng mapait. Paano ko po malilimutan yun? 3:00 ng madaling araw, ang lamig-lamig. Pagod na pagod ako pero mas gusto kong makita kayong nakahiga ng maayos kaysa matulog ako. Doon ko po nakita, Nay, na mas mahirap kumita ng 1 piso kaysa sagutin ang isang equation. Kaya ka naging matatag, anak. Ang hirap na yon ang naging bato na inapak-apakan mo para umakyat. Wala kang balat sibuyas. Yun ang turo ng buhay sa'yo, mariing sabi ni Aling Cristina. At ang pinakamahalagang aral, Nay, ay kay Ginang Reyes. Ang trauma ng laging huli at laging sinisigawan, yun palang nagtulak sa kanya na kumilos. Dagdag ni Daniel, yumuko. Kung hindi niya ako sinundan, kung hindi niya ako pinagalitan sa sukdulan ng galit niya, baka wala po tayo dito. Tama ka, anak. Walang masamang pangyayari na hindi mayroong biyayang nakatago. Si Ginang Reyes hindi niya inasahan pero siya ang naging anghel natin, tugon ni Aling Cristina. Ngunit ang trauma ay may matagal na pananatili kahit mayroon na siyang sariling opisina. Minsan sa tuwing tumutunog ang alarm ng kanyang telepono, biglang sumisikip ang dibdib ni Daniel.
Sa tunog na yon, ay nagpapaalala sa kanya ng pagmamadali, ng takot na maabutan ng alas 7 at ng nakakabinging boses ni Ginang Reyes. Isang taon matapos makapagtapos si Daniel, nagpasa siyang magbigay ng talk sa kanyang alma mater. Nais niyang ibahagi ang kanyang kwento. Hindi para magyabang, kundi para magbigay inspirasyon sa mga batang may pinagdadaanan. Pagdating niya sa paaralan, sinalubong siya ni Ginang Reyes, na ngayon ay mas matanda na, ngunit mas payapa na ang muka. Daniel, sobrang saya ko at tinanggap mo ang imbitasyon, sabi ni Ginang Reyes habang mahigpit siyang kinakamayan. Siyempre naman po, Ginang Reyes, malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Pero may gusto po akong itanong sa inyo. Matagal ko na po itong iniisip, sabi ni Daniel, tinititigan ng kanyang guro. Ano yun, Daniel? Huminga ng malalim si Daniel. Bakit? Bakit po ganoon kayo kagalit? Hindi nyo lang ako sinisigawan, halos ipahiya nyo po ako sa klase. Ang sakit po noong mga salita nyo, Ginang Reyes. Araw-araw, bit-bit ko po ang kahiyang yun papasok. Alam kong huli ako, pero bakit kailangan po umabot sa puntong lumabas ka, hindi ka welcome sa klase ko? Ang tanong ay tumama kay Ginang Reyes na para bang tinamaan siya ng kidlat. Yumuko siya, tila bumalik sa alaala ang lahat ng kanyang pagkakamali. Daniel, alam ba kung gaano kahirap ang umamin sa sariling pagkakamali? Lalo na sa dating estudyante? Tanong ni Ginang Reyes, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang totoo, Daniel, noong panahong yun, punong-puno ako ng galit at pagod sa sarili ko. Nandoon ako sa isang midlife crisis. May problema kami ng asawa ko. Ang pressure sa trabaho, ang maliit na sweldo, ang lahat ng frustration ko. Naibato ko sa pinakamahina, ikaw. Ikaw ang naging batuhan ko dahil hindi ka lumalaban. Nagulat si Daniel. Hindi niya inaasahan ang ganoong katapatan. Pero bakit po ako, Ginang Reyes? Tanong ni Daniel, ang kanyang tinig ay may kirot. Dahil gusgusin ka, Daniel. Naging biktima ka ng prejudice ko. Sa isip ko, bata ito, hindi nag-iingat, hindi nagpapahalaga sa pag-aaral at walang kwenta. Hindi ko nakita na ang pagiging gusgusin mo ay hindi kawalan ng pag-iingat, kundi katibayan ng labis na responsibilidad. Akala ko yan ang paraan para gumising ka. Ngunit ang totoo, gusto ko lang sumabog at ikaw ang nakita ko. Paliwanag ni Ginang Reyes habang tumutulo ang luha. Lumapit si Ginang Reyes. Daniel, humihingi talaga ako ng tawad. Ang bawat sigaw, bawat masakit na salita, di ka namin dapat pinagalitan ng ganoon. Dapat ay inunawa ka. Ang attitude ko noon ay malaking trauma sa'yo, alam ko. At yan ang pinagsisihan ko habang buhay. Tinitigan ni Daniel ang kanyang guro. Dating galit at kahiyan ay dahan-dahang lumabas sa kanyang sistema. Nakita niyang isang matandang babae, hindi isang malupit na guro. Ginang Reyes, sabi ni Daniel at inabot ang kanyang kamay. Alam niyo po, ang trauma ay naging lakas ko. Tuwing nadadapa po ako sa college, ang boses niyo ang nagpapaalala sa akin na hindi ako welcome sa kamangmangan. Ginamit ko po ang kirot niyo para maging matigas ako. Kaya siguro, sa isang masalimuot na paraan, papasalamat po ako sa inyo. Pero ngayon, pinapatawad ko naman po kayo eh. Mahigpit na hinawakan ni Ginang Reyes ang kamay ni Daniel. Salamat talaga, Daniel. Salamat at pinalampas mo ang pagkakamali ko. Ngayon, matatahimik na ang konsensya ko. Nagsimula ang talk ni Daniel. Ang auditorium ay puno ng mga mag-aaral at guro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula ni Daniel. Tinitingnan niyo ako ngayon. Suot ang aking magandang damit. At nagtataka siguro kayo. Sino ang lalaking to? Pero ang totoo, ako ang Daniel. Ang bata na laging huli. Ang batang may uhog sa ilong. At ang batang laging pinapagalitan sa klase ni Ginang Reyes.
Natawa ang mga mag-aaral, ngunit may tensyon sa hangin. Ang bawat umaga para sa akin ay isang digmaan. Hindi ako nagising para maglaro. Nagising ako para mag-alaga ng may sakit na ama. Nagising ako para tumulong sa inay ko na magbalot ng sampagita. 4:00 pa lang, gising na ako. Pagkatapos ng lahat ng iyon, tumatakbo ako papuntang eskwela dahil alam ko ang edukasyon ng susi namin. Pero laging huli, laging galit ang guro. Patuloy ni Daniel, ang kanyang tinig ay nag-iiba. Tumingin siya kay Ginang Reyes. Ginang Reyes, huwag po kayong mag-alala. Di po ito isang sumbat, ito po ay isang aral. Ang trauma ng laging huli ay nagturo sa akin ng 2 bagay. Una, ang oras ay ginto. Kaya ngayon, lalo akong nagpapahalaga sa bawat minuto. Pangalawa, ang bawat tao ay may kwento. Sabi ni Daniel. Sa tuwing may nakikita kayong batang gusgusin, o batang laging tulala, o laging huli, huwag niyo silang husgahan. Hayaan niyo silang magsalita. Tanungin niyo, anong pinagdadaanan mo? Dahil ang laging huli ay posibleng ang pinakamaagang nagising para kumilos. Ang laging gusgusin ay posibleng ang pinakamalinis ang puso. Nagpatuloy si Daniel sa pagpapaliwanag kung paano siya ginamit ni Ginang Reyes. Sa hindi sinasadyang paraan, bilang gasolina, ginamit niya ang bawat sigaw bilang paalala na may mas mataas na inaasahan sa kanya. Ngayon, isa na akong engineer. Ang trabaho ko ay magtayo ng mga estruktura, mga tulay, mga gusali. Ngunit ang pinakamahalagang estruktura na itinayo ko ay ang tulay ng pag-asa sa aming komunidad. Sabi ni Daniel. Hindi lang ako nagbigay ng pera. Nag-organize ako ng mga outreach program na nagbibigay ng pagkain at tutorial sa mga batang mahihirap na laging huli sa klase. Dahil ayaw ko na mayroong Daniel na magdudulot ng trauma sa isang guro at mayroong Daniel na makakaranas ng kirot ng pag-iisa. Ang aral ko, ang trauma ay hindi huling pahina ng kwento. Ito ang una ng chapter ng pagbabago. Ginamit ko ang sakit para maging pag-asa. At kayo mga bata, gamitin niyo ang bawat pagsubok para maging the engineer of change sa sarili niyong buhay. Tandaan, walang malaking tagumpay na hindi nagsimula sa isang maliit na sakripisyo. Pagkatapos ni Daniel at nagpalakpakan ang buong auditorium. Pagkatapos ng talk, maraming mag-aaralang lumapit kay Daniel, papasalamat at nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Lumabas si Ginang Reyes na may luha sa mata. Daniel, ang galing mo. Ang ganda ng kwento mo. Ngayon, nakita ko na ang buong sirkulo ng buhay mo. Nag-umpisa sa luha, nagtapos sa inspirasyon. Ginang Reyes, nag-umpisa po sa inyong galit at nagtatapos sa inyong pagmamahal. Salamat po. Dahil sa inyo, natutunan ko ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa pag-aaral, kundi sa pag-unawa. Sabi ni Daniel, yakap ulit ang kanyang guro. Ang kwento ni Daniel ay lumaganap, di lang bilang kwento ng rags to riches, kundi bilang isang matinding drama ng prejudice at redemption. Ang sampagita, ang simbolo ng kanyang paghihirap, ay naging ang pinakamabangong bulaklak ng pag-asa na tumubo sa luha at trauma. Ang batang gusgusin ay naging inspirasyon. Nagpatunay na ang pinakamalaking hadlang ay maaaring maging pinakamalaking hagdanan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.